Nalalapit kong nabasag ang puso ko sa pinakamadilim na lihim ng aming pamilya. Hello, ang pangalan ko ay Marikit. 56 na taong gulang ako at nakatira ako sa isang tahimik na barangay sa Antipolo. 30 taon na kaming kasal ni Mang Ben, ang aking asawa, at may 2 anak kami na parehong lumaki, masaya at maayos ang buhay namin sa aming munting tahanan. Akala ko noon ay perpekto ang lahat hanggang sa isang maulan at malamig na araw ng Oktubre, nadiskubre ko ang isang katotohanang lubhang sumira sa aking mundo. Ang katotohanang iyon ay nagdulot sa akin ng matinding sakit na hindi ko inaasahan. Si Mang Ben ay isang matiyagang inhinyero na nagsimula pa lang sa isang malaking kumpanya dito sa Maynila nang kami ay magkakilala. Ako naman ay isang guro na puno ng pangarap noong mga panahong iyon. Nagmahalan kami ng mabilis at nagpakasal sa loob ng 1 taon. 1 taon pagkatapos ay ipinanganak ang aming panganay na anak na babae, si Ana. Makalipas ang 5 taon, dumating naman ang aming anak na lalaki, si Lito. Ang aming buhay ay para bang isang magandang kwento. Si Mang Ben ay umangat sa kanyang trabaho, ako ay masaya sa pagtuturo, at ang mga bata ay malusog at masaya. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa Antipolo, sa isang lugar na puno ng mga puno at may malawak na bakuran kung saan maaaring maglaro ang mga bata ng malaya. Kilala kami bilang isang masayang pamilya sa aming komunidad, isang pamilyang hinahangaan ng marami. Ngunit nang lumaki ang mga anak at umalis na, nag-iba ang lahat. Si Ana ay nagtrabaho sa Cebu at doon lumipat 3 taon na ang nakalilipas, habang si Lito ay nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Ang bahay ay naging tahimik, puno ng kawalan. Si Mang Ben ay naging abala sa trabaho, madalas na nag-overtime at palaging may mga pulong sa labas ng syudad. Ako naman ay patuloy sa aking araw-araw na buhay, ngunit naramdaman ko ang paglamig ng aming samahan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mas malakas kaysa dati. Kung gusto mong marinig ang buong kwento, paki-subscribe at i-like ang channel ko. Kailangan ko ang iyong suporta sa pagharap sa pinakamadilim na yugto ng aking buhay. Isang araw, bumalik si Ana sa amin. Sinabi niyang nahirapan siya sa trabaho sa Cebu, hindi maganda ang kanyang boss, at nadama niyang unti-unting nawawala ang kanyang sigla. Wasak ang kanyang loob, ang anak ko na palaging malakas at matatag. Siyempre, tinanggap namin siya pabalik. Siya ang aking dugo, ang aking anak. Medyo nag-alinlangan si Mang Ben, pero pumayag din siya. Sinabi niyang pansamantala lamang ito hanggang makahanap siya ng bagong trabaho. Nagsimula si Ana na matulog sa dati niyang kwarto. Sa unang mga linggo, siya ay tahimik, madalas umiiyak, ayaw lumabas ng kwarto. Ako ang nagdadala ng pagkain at sinisikap na alalayan siya. Si Mang Ben ay si Mang Ben pa rin, malamig, praktikal, at palaging nakatuon sa trabaho. Ngunit napansin kong nagsimula siyang umuuwi ng mas maaga, nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Ana, lumalabas sila para magkape at maglakad-lakad. Nakita ko silang nagtatawanan sa aming bakuran. Ang saya ni Ana, ngunit may kakaibang tingin sila sa isa't isa na hindi ko maipaliwanag. Isang hindi komportableng pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang ako ay isang dayuhan sa sariling bahay ko. Ngayong Oktubre, sa isang maulang Lunes, habang naglilinis ako ng bahay, napansin ko ang isang maliit na itim na kwaderno na nahulog sa tabi ng kama ni Ana. Halos ibinalik ko na ito sa lugar, pero nanaig ang aking pagkamausisa. Nang buksan ko ito, ang mga unang pahina ay puno ng mga karaniwang tala, ngunit nang makarating ako sa mga susunod na pahina, nakita ko ang mga lihim na sulat na parang isang diary. Ang mga unang linya ay nagpatigil sa akin sa aking paghinga. Hindi ko na kayang itago kung ano ang nararamdaman ko. Mali ito, alam ko, pero hindi ko naranasan ang ganito dati. Siya ang nakakaintindi sa akin nang higit pa sa ina ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ko pa ang mga pahina. Kahapon, nag-usap kami hanggang madaling araw. Ikinuwento niya ang mga takot niya, ang pakiramdam na nakakulong sa buhay na hindi na niya nakikilala. Sabi niya, ako lang ang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. Hinalikan niya ako at hindi ako nakatiis na hindi siya halikan din. Nawalan ako ng hininga. Ang asawa ko at ang aking anak, ang aking mga pinakamamahal, ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na yon. Hindi ko na alam kung saan ako titigil sa paghinga.
Nasa sahig ako, hawak ang kwaderno na hindi ko dapat nakita at ramdam ko na unti-unting nabubuwal ang aking mundo. Continue. Hindi ko akalain na darating ang araw na ang tahanan namin sa Antipolo ay magiging isang lugar ng lihim at pagdurusa. Ako si Marikit, 66 na taong gulang, isang ina at asawa na palaging naniniwala sa tibay ng pamilya. Ngunit noong araw na iyon, ang araw na iyon ng Oktubre, unti-unting naglaho ang lahat ng aking paniniwala. Sa mga pahina ng isang simpleng itim na kwaderno, nakita ko ang isang kwento ng pagtataksil na hindi ko kailanman inasahan, isang pagtataksil na nagsimula sa loob ng aming sariling tahanan. Pagkatapos kong matuklasan ang lihim na iyon, hindi agad ako nakapagsalita. Parang nilamon ako ng dilim at lungkot. Ang isip ko ay umiikot sa tanong, paano nangyari ito? Paano nagbago ang mga taong pinakamarami kong minahal? Ang mga sandali sa aming buhay na akala ko ay totoo ay ngayon ay tila isang malaking kasinungalingan. Si Mang Ben, ang asawa ko, ay palaging abala sa trabaho. Ngunit napansin ko sa nakalipas na mga buwan na nagiba siya. Mas madalas siyang umuuwi ng maaga, nagtatanong tungkol kay Ana at naglalaan ng oras para sa kanya. Hindi ito ang Mang Ben na kilala ko, ang lalaking palaging malayo sa emosyon at laging nakatuon sa mga gawain sa opisina. Ang kanilang mga pag-uusap ay madalas na mahina ang boses, puno ng lihim at puno ng mga ngiti na hindi para sa akin. Si Ana naman ay unti-unting gumagaling mula sa depresyon, ngunit may kakaibang liwanag siya sa mga mata na dati ay hindi ko nakikita. Parang may ibang tao na siya, isang taong masaya, ngunit may dalang hiwaga. Ang kanilang samahan ay naging mas malapit, mas madamdamin, na para bang may lihim na ugnayan na hindi ko dapat malaman. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, pinipilit kong maniwala na ang lahat ay pansamantala lamang, na ang pagsubok na ito ay lilipas din, tulad ng bawat bagyong dumaan sa aming buhay. Ngunit habang lumalalim ang gabi at habang binabalikan ko ang mga pahina ng kwaderno, unti-unting nauunawaan ko na ang bagyong ito ay hindi basta lilipas. Ito ay isang unos na magbabago sa lahat ng bagay. Ang araw ng aking pagtuklas ay puno ng emosyon, kalmado sa simula, ngunit mabilis na naging isang malakas na lindol sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na ang taong pinakamatagal kong minahal at pinagkatiwalaan ay may isang lihim na relasyon sa aming anak na babae. Ang sakit ay napakalalim at ang pagkalito ay hindi ko maipaliwanag. Subalit sa kabila ng lahat, pinipilit kong manatiling matatag. Para sa aking sarili, para sa aking mga anak, at para sa mga taon ng alaala na hindi ko nais itapon sa hangin. Ngunit paano ko mahahanap ang lakas sa gitna ng ganitong unos? Paano ko haharapin ang dalawang taong nagdala sa akin sa ganitong kalagayan? Ang sagot ay wala pa. Ngunit alam kong ang kwento ay hindi dito nagtatapos. Maraming tanong ang kailangang masagot, maraming lihim ang kailangang mabunyag, at maraming sugat ang kailangang pagalingin. Ang tanging tiyak ay ang simula ng isang mahirap na paglalakbay sa puso ng isang ina na nasaktan ng pinakamalalim na paraan. Continue. Hindi ko maiwasang balikan ang mga araw bago ko nadiskubre ang lihim na ito. Ako si Marikit, isang ina at asawa na naniniwala sa lakas ng pamilya, ngunit sa mga sandaling iyon, ang lahat ng aking paniniwala ay unti-unting naglaho. Sa isang maulang Oktubre sa aming bahay sa Antipolo, nagsimula ang lahat nang bumalik si Ana mula sa Cebu. Hindi ko makalimutan ang kanyang mga mata, malalim ang lungkot at pagod sa mukha niya, isang anak na dati kong kilala na ngayon ay tila nawawala. Sabi niya, hindi na niya kaya ang trabaho niya doon, na ang kanyang boss ay napakabagsik at unti-unti siyang bumagsak sa depresyon. Puspusan kaming nag-alaga sa kanya, niyakap namin siya ng mahigpit at pinangako ko sa sarili ko na hindi siya pababayaan. Ngunit habang tumatagal, napansin kong may kakaiba sa kanilang dalawa ni Mang Ben. Siya, na dati laging abala at malamig, ngayon ay tila naglalaan ng oras para kay Ana. Ang mga kwentuhan nila sa umaga, ang mga lakad nila sa labas, ang mga ngiti na palihim nilang ipinagpapalit, lahat ng iyon ay para bang lihim na mundo na hindi ko bahagi. Isang gabi, mga bandang hating gabi, bumaba ako sa sala nang makita kong may ilaw pa sa kwarto ni Ana. Nakarinig ako ng mga boses, mabagal, malambing, puno ng kahulugan, si Mang Ben ang kasama niya.
Hindi nila alam na naroon ako, nakatayo sa pinto. Ang mga pag-uusap nila ay puno ng mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang kakaibang init sa pagitan nila. Tumigil ang aking mundo sa sandaling iyon. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili na baka nagkakamali lamang ako. Siguro ay nakikinig lang si Mang Ben sa mga problema ng anak namin bilang isang ama. Ngunit ang puso ko ay hindi naniwala. Ang damdamin ko ay nagsabi ng kabaligtaran na may isang lihim na relasyon na unti-unting umuusbong sa likod ng aking mga mata. Sa mga sumunod na linggo, nakita ko silang magkasama sa mga hindi inaasahang lugar. Nagkakape sa isang maliit na kainan sa bayan, naglalakad sa parke, nagtatawanan sa aming bakuran. Si Ana ay tila mas masigla, mas masaya. Ngunit ako ay lalong nalulunod sa dilim ng aking pag-aalinlangan at sakit. Sabi nila, ang oras ay nagpapagaling ng sugat. Ngunit paano ko pagagalingin ang sugat na gawa ng 2 taong pinakamalapit sa akin? Paano ko haharapin ang katotohanang unti-unting lumalalim ang pagitan namin? Hindi ko pa alam ang sagot, ngunit alam ko na ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Continue. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang simula ng pagbagsak ng lahat. Ako si Marikit, isang ina at asawa na palaging nagtiwala sa pamilya namin sa Antipolo, ngunit sa hating gabi ng isang maulang araw ng Oktubre, ang lahat ng iyon ay nawasak. Hindi ko inaasahan na sa loob ng aming tahanan may nagaganap na lihim na hindi ko pa handang harapin. Habang ako ay naglilinis sa kwarto ni Ana, naisip kong ayusin ng maigi ang kanyang kama, kaya inalis ko ang kutsyon upang ilagay ang malilinis na kumot. Doon ko nakita ang isang maliit na itim na kwaderno na nahulog sa tabi ng kama. Saksi ang aking mga mata sa pagdududa at takot nang buksan ko ito. Sa umpisa ay mga karaniwang tala lamang, mga listahan ng gagawin, mga paboritong sipi mula sa mga libro. Ngunit nang makarating ako sa mga sumunod na pahina, unti-unting lumitaw ang isang lihim na kwento. Ang mga salita sa kwaderno ay parang hinuhukay ang aking kaluluwa. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko, ang unang basahin ko. Mali ito alam ko pero hindi ko naranasan ang ganito dati. Siya ang nakakaintindi sa akin ng higit pa sa ina ko. Nalaglag ako sa kama habang binabasa ko ang mga lihim na sulat. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng mga tagpong hindi ko nais malaman. Mga pag-uusap sa gabi, mga lihim na pagkikita, mga halik na hindi ko inaasahan. Ang mga damdaming naramdaman ko ay hindi maipaliwanag. Pagsisindak, pagkasuklam, kalungkutan, at higit sa lahat, ang matinding pagkabigo. Ang asawa kong si Mang Ben at ang anak kong si Ana, ang 2 taong pinakamamahal ko, ay may lihim na relasyon. Hindi ko matanggap ang katotohanan na ang mga kamay na dapat ay naglalakbay sa akin ay nakayakap sa aking sariling anak. Umiyak ako ng walang tigil, parang walang katapusan ang sakit na iyon. Binigkas ko ang mga salita ng pagkasuklam at sa huling sigaw, ibinato ko ang kwaderno sa kabilang dulo ng kwarto. Ang mga sandaling iyon ay parang isang bangungot na hindi ko inakalang magigising pa ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukang liwayway ng araw na iyon. Ang puso ko ay tila nabiyak at ang mundo ko ay naglaho sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam ko na hindi pa tapos ang kwento. May mga tanong na kailangang sagutin, may mga sugat na kailangang pagalingin, at may mga desisyon na kailangang gawin. Continue. Hindi ko maisip kung paano ko na ipagpatuloy ang mga araw matapos ang gabing yon. Ako si Marikit, isang ina na nabigo sa pinakamalalim na paraan, at isang asawa na nadurog ang tiwala. Sa kabila ng sakit na bumabalot sa akin, kinakailangan kong harapin ang bawat araw na may tapang, kahit na ang puso ko ay sugatan. Pagkatapos kong mabasa ang kwaderno ni Ana, nagpasya akong huwag muna silang harapin ng biglaan. Nais kong tiyakin ang lahat ng mga katotohanan bago ko sila tanungin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi na maitago ang mga pagbabago sa kanilang mga kilos. Napansin kong mas madalas na silang magkasama, naglalakad sa parke, nagkakape sa mga tahimik na kainan, at nag-uusap ng may kakaibang lambing na hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang ako ay nagpapanggap na natutulog sa kwarto, lihim akong bumaba sa sala upang makita kung ano ang nangyayari. Nakita ko silang magkasama sa sofa, magkahawak kamay, at nag-uusap ng malambing.
Ang tanawin ay tila isang eksena mula sa pelikula, ngunit hindi ito isang magandang kwentong pag-ibig. Ito ay isang trahedya na bumagsak sa aking puso. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng lihim na damdamin na hindi ko dapat makita. Si Ana ay nakangiti. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng kakaibang kaligayahan, habang si Mang Ben ay tila nag-aalala ngunit hindi makalayo sa kanyang anak. Ang kanilang samahan ay naging isang lihim na mundo na wala akong bahagi. Hindi ko matanggap ang katotohanan na ang dalawang taong pinakamalapit sa akin ay lumalabag sa mga hangganan ng tama at mali. Ngunit sa kabila ng pagkadurog ng puso ko, nagpasya akong maghintay at mag-obserba. Hindi pa ako handang harapin sila, ngunit alam kong malapit na ang araw na kailangang magkaroon ng sagot. Ang bawat araw ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Ang aming bahay ay naging isang lugar ng katahimikan at hindi pagkakaunawaan. Ang dati naming masayang pamilya ay naging isang palaisipan na kailangang lutasin. Continue. Hindi ko pa rin matanggap ang nangyari at araw-araw ay parang bang nagigising ako sa isang bangungot. Ako si Marikit, isang ina at asawa na nasaktan sa pinakamalalim na paraan at ngayon ay nahaharap sa isang malaking tanong. Paano ko haharapin ang katotohanang ang dalawang taong pinakamamahal ko ay nagtaksil sa akin sa pinakamasakit na paraan? Habang lumilipas ang mga araw, hindi ko maiwasang isipin kung paano sana naging iba ang lahat. Kung nagkaroon lang kami ng mas bukas na komunikasyon, kung napansin ko lang ng mas maaga ang mga palatandaan, baka hindi umabot sa ganito ang lahat. Ngunit kahit na anong pilit kong balikan ang nakaraan, ang sakit ay nananatili at lumalalim. Iniisip ko kung paano ko sila dapat harapin, ang asawa kong si Mang Ben at ang anak kong si Ana. Dapat ba akong magalit, lumaban o magpatawad? Ang puso ko ay naglalaban-laban sa pagitan ng galit at pag-unawa. Paano ko haharapin ang isang sitwasyon na tila imposible? Ang pagyak ko sa gabi ay hindi na sapat para maibsan ang bigat ng nadarama ko. Ang bawat sandali sa bahay ay puno ng tensyon, at ang mga ngiti na dati ay nagbibigay saya ay ngayon ay puno ng kasinungalingan. Nakakahiya at nakakasakit ang pakiramdam na parang ako ay isang dayuhan sa sariling tahanan. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin mabitiw ang pag-asa na maayos ang lahat, ngunit alam kong hindi ito magagawa ng mag-isa. Kailangan kong maging matatag para sa aking sarili at para sa mga anak ko. Ngunit ang tanong ay, paano ko haharapin ang mga taong nagtaksil sa akin ng ganito? Ang sakit ay napakalalim at ang pagdududa ay sumisirit sa bawat sulok ng aking puso. Ngunit kahit na ganoon, patuloy akong lumalaban, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi pa tapos ang kwento at kailangang malaman ang mga susunod na hakbang. Continue. Isang araw habang nakaupo ako sa kusina, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Mang Ben. Nakakapangilabot ang mga salita niya. Marikit, may kailangan akong sabihin sa'yo, hindi ko na kayang itago ang lahat. Ang puso ko'y tila tumigil sa pagtibok. Hindi ko inakala na may lalong mabibigat na lihim na nakatago sa likod ng nangyari. Hindi pa ako handa, ngunit alam kong hindi ko na ito kayang itago pa. Kinabukasan, habang umuulan, nagpasya akong sundan si Ana nang hindi niya alam. Nakita ko siyang pumasok sa isang maliit na kapehan sa bayan ng Antipolo. 10 minuto pa lamang ay dumating si Mang Ben. Sila ay nag-usap ng palihim, puno ng lambing at ngiti na hindi ko maintindihan. Hindi ko mapigilang pumasok sa kapehan nang parang bagyong dumaan. Ang kanilang mga mukha ay hindi ko malilimutan. Ang pagkabigla, takot at guilt na sabay na naglalaro sa kanilang mga mata. Nang tanungin ko sila ng may luha sa mata, gaano nakatagal ito? Bakit niyo ako niloko ng ganito? Ang sagot ni Ana ay isang pag-iyak, samantalang si Mang Ben ay tila nawalan ng sagot. Doon ko natuklasan ang isa pang lihim na mas malala kaysa sa inaasahan ko. Hindi lamang sila nagtaksil, kundi nagmahalan sa paraang hindi ko akalaing mangyayari sa amin, isang relasyon na nagtagal ng maraming buwan, lihim sa akin, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan. Ang mundo ko ay muling gumuho. Ang sakit ay higit pa sa kayang ilarawan ng salita. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang dalawang taong nagdulot ng ganitong kalungkutan sa puso ko, ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. May mas malalalim pang sugat na kailangang harapin. Continue.
Pagkatapos ng aking pagputok sa kapehan, ang lahat ay tila nagiging mas magulo at mas malalim. Ako si Marikit, at sa sandaling iyon, naramdaman kong parang nagising ako mula sa isang malalim na bangungot, ngunit ang bangungot ay hindi pa tapos. Ang mga lihim na natuklasan ko ay parang mga hibla ng apoy na unti-unting sumusunog sa bawat parte ng aking puso. Si Ana ay umiyak ng malakas, inaming may relasyon sila ni Mang Ben ng matagal na panahon. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na mauwi sa ganito ang lahat, na ang kanilang emosyonal na ugnayan ay naging isang bagay na labag sa lahat ng moral at pag-ibig na aking pinanghahawakan bilang isang ina. Si Mang Ben naman ay tahimik, tila ang bigat ng kasalanan ay nagbukas ng isang sugat na hindi niya kayang itago. Ang bawat salita nila ay parang mga patalim na sumusugat sa akin. Paano nila nagawang ilagay sa ganitong sitwasyon ang aking puso? Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit ang mga sugat na dulot nila ay hindi na kayang pagalingin ng simpleng paghingi ng tawad. Ang aming mga kapitbahay ay unti-unting nakakaalam na rin. Ang mga bulong-bulungan sa aming barangay ay naging isang dagok sa akin. Ang ngiti ng mga dati kong kaibigan ay napalitan ng mga tanong at paghuhusga. Ako na noon ay isang respetadong babae sa aming komunidad, ngayoy tila isang babaeng may madilim na lihim na hindi kayang itago. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagdurusa ng pagkakahiwalay sa mga taong minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Ang buhay ko ay nagbago, at ang landas na dati kong tinatahak ay puno na ngayon ng pagdududa at kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat, may nag-aalab pa rin sa akin, isang pagnanasa na hanapin ang katotohanan, ang hustisya at ang posibleng paghilom. Hindi pa tapos ang aming kwento at ang susunod na hakbang ay maaaring magdala ng liwanag o ng mas malalim na dilim. Continue. Ang sakit na dulot ng pagtataksil ay parang apoy na hindi mapapatay, sumusunog sa bawat tibok ng puso ko. Ako si Marikit, at sa bawat araw na lumilipas, ang bigat ng nangyari ay nagiging mas matindi, parang isang bagyong walang tigil na dumadapo sa aking buhay. Ang aking tahanan sa Antipolo, na dati ay puno ng pagmamahal at saya, ay ngayon naging isang lugar ng lihim, pag-aalinlangan at kawalang pag-asa. Hindi ko matanggap na ang dalawang taong pinakamalapit sa akin, ang asawa kong si Mang Ben at ang anak kong si Ana, ay nagkaroon ng isang relasyon na labag sa lahat ng moral at pangkaisipang hangganan. Ang mga lihim na kanilang itinago ay nagdulot sa akin ng matinding sugat, isang sugat na parang kailanman ay hindi na maghihilom. Nang makita ko sila sa kapehan, magkahawak kamay, ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit ang kanilang mga puso ay tila nakaangkla sa isang maling pag-ibig na hindi ko maintindihan. Ang mga sandaling iyon ay parang isang pelikula ng trahedya na ako ang bida, isang babaeng nagdurusa sa gitna ng isang kwentong masakit at mahirap tanggapin. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan, ang mga kaibigan ay nagkait ng ngiti, at ako ay naging sentro ng mga usap-usapan na puno ng pagkasuklam at pagdududa. Ang aking pagkatao ay unti-unting nawawala, at ang aking mundo ay napapalibutan ng mga matang puno ng paghuhusga. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang apoy sa loob ko na patuloy na naglalagablab, pagnanais na bumangon mula sa mga abo ng pagkawasak. Isang pag-asa na balang araw, makakahanap ako ng kaliwanagan, ng kapayapaan, at ng bagong simula. Ngunit sa ngayon, ang bawat araw ay isang laban sa sakit, sa pagdududa, at sa matinding kalungkutan. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang kwentong ito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na tulad ng dati. At habang ako ay patuloy na naglalakad sa madilim na landas na ito, umaasa ako na may liwanag sa dulo ng daan. Continue. Habang nakaupo ako sa tahimik na sulok ng aming bahay sa Antipolo, hinahaplos ko ang mga alaala ng nakaraan, mga larawan ng kasal namin ni Mang Ben, mga sandaling kasama si Ana na masaya at walang malay sa unos na paparating. Ako si Marikit, isang babae na nasira ang puso, ngunit naniniwala pa rin na may pag-asa sa kabila ng lahat ng ito. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging kapalaran namin. Si Mang Ben ay nagpakita ng pagsisisi, nagsabi na handa siyang magbago, na gusto niyang subukan ng therapy upang ayusin ang aming pamilya.
Ngunit paano ko maibabalik ang tiwala na winasak nila? Paano ko mapapatawad ang anak kong nagdala ng ganitong sakit sa akin? Si Ana naman ay umalis at naghanap ng bagong buhay sa ibang lungsod. Ang aming ugnayan ay naputol, puno ng mga tanong na walang sagot. Ang aming bahay ay naging isang lugar ng katahimikan, isang tahanan ng mga sugat na hindi pa naghihilom. Ngunit sa kabila ng lahat, may maliit na boses sa loob ko na nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento. Na kahit gaano kasakit ang mga nangyari, may pagkakataon pa rin para sa paghilom at pag-asa. Ang tanong ay, handa ba akong harapin ang mga susunod na hakbang? Handang patawarin o handang maglakad palayo? Ang aking puso ay naglalakad sa pagitan ng pag-ibig at sakit, pag-asa at pagkadismaya. At habang ako ay naglalakbay sa landas na ito, nais kong marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga opinyon. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Paano nyo haharapin ang trahedyang ito? Kung nais nyong samahan ako sa paglalakbay na ito, paki-subscribe sa aking channel, mag-iwan ng like, at magkomento. Sama-sama nating tuklasin ang mga sagot at hanapin ang liwanag sa gitna ng dilim. Dahil sa kabila ng lahat, hindi ako nag-iisa. At hindi kayo rin. Ang kwento ko ay nagsisimula pa lamang. Ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari?